Blessed morning mga mare. Ito ang DIY laundry shop namin at home base lang kami. May nagpa-pick up sa amin ng 3 loads na mga labahan. At bago pa man naming simulang labhan ay nag-chat na sa akin si client at naghingi ng pasensya dahil mabaho daw ang mga beddings nila dahil inihian daw ng mga aso nila. Kaya sa mga laundry owner or laundry attendant na experience na bang maglaba ng mga labahang amoy aso at hindi lang amoy aso ha, kundi yung pinang aso, yung mapanghi talaga. Well, sa amin naman ay maraming beses na kami nakapaglaba ng ganun. Lalo na't may regular customer kami nagpapalaba dito sa amin ng ganun nga ang amoy ng mga beddings nila. Ganun ho talaga ang ibang for parents na sobrang mahal ang mga aso nila na kahit sa pagtulog ay magkakatabi talaga. Marami din akong kakilala na hindi lang aso ang turing nila sa mga aso nila, kundi pamilya talaga. Kadalasan pa nga ay mga anak na rin nilang ituring na halos hindi na makatulog kung hindi sila magkakatabi. Na-experience ko rin yan, lalo na't may mga 4 babies din kami na hindi lang isa kundi umabot din ng 10 ang mga shih tzu namin. Kabisado ko na rin ang ganong experience pero hindi lang namin sila katabi sa pagtulog, lalo na pinagbawalan kami para sa mga anak namin. Kaya wag talagang mag-expect sa ganong setup ng pagtulog na may aso ay hindi maiwasan ng ganitong amoy ng mga labahan or beddings. Always na lang din mag-expect na amoy aso talaga. Anyway, nag-add-on si client ng bleach para kahit papano ay maibsan ng amoy. Hindi ko lang na-videoan ang process ng paglaban namin pero ang ginawa namin ay habang naka-pre-wash ay may sukat baking soda na akong nilagay. At pagkatapos ng pre-wash ay air dry naman para matanggal ang tubig. Habang nag-iipon na kami ng tubig sa washing machine ay nag-dissolve na ako ng suka ulit, baking soda, sabon, color safe at naglagay na rin ako ng bleach na pangpaputi pero 1/4 cup lang. Basta ihalo lang na mabuti sa tubig ay hindi kukupas ang mga dikulor. Ganito talaga ang ginagawa ko. Parati ako naglalagay ng bleach sa tubig kasi sa ganitong style ay malinis at mabango ang mga beddings at towels. Tapos one time naman ay may ibang customer na magpapalaba din sana sila ng mga gamit ng mga aso nila. Like yung damit, diaper na washable lang, pillows ng mga aso nila at beddings din na kadalasan nating nakikita na may foam. Tapos mga 7 pieces ata lahat yun kasama na ang beddings. As in 7 pieces is small to large size na mga gamit ng mga aso nila. At 500 pesos sana ang ibibigay na bayad sa amin. Kaso ay hindi ko tinanggap. Oh, bakit naman hindi ko tinanggap? 500 pesos na rin yun, sayang din. Sabi ko naman ay hindi kami tumatanggap ng ganung labahan. Kahit sabihin na lang natin na mahal natin ang mga 4 babies natin na hindi talaga sila iba sa atin. Ang paliwanag ko naman sa kanila, iba kasi ang dumi ng tao sa aso at isang washing machine lang kasi ang paggagamitan. Baka kasi kako ay may bakteryang naiwan sa washing machine kahit tapos ng linisan ng washing. Tapos may 3 washable diaper din na alam naman natin na natuyuan na rin yun ng ihi ng aso. Syempre sa paglinis ng washing machine na hindi naman talaga yan totally na drain ng dumi, meron pa rin yan na iwan na bakterya. At meron din netbag ang washing machine na kahit tanggalin natin ang dumi ay baka meron pa rin maliit na naiwan. FYI lang mga mare, hindi ako nag-iinarte kasi gaya nga ng sabi ko ay tumatanggap kami ng kahit anong labahan dahil yun naman talaga ang hanap namin. Pero sa ganito naman ay kapakanan din ng customer namin ang iniisip ko, lalo na't kung may mga pangbatang damit ang ipapalaba sa amin. Di rin kasi maiwasan ang aksidente na baka din kasi maging mabalahibo na ang mga damit ng iba o ano lang. At magreklamo din dito sa amin na yan talagang pinakaayaw ko dahil nakakapanglumo din.